So, ang pag-usapan natin ngayon is ang website in minutes, no? Gamit yung ating Web Tools Building Guide, no? So, dito double check ko lang po muna yung ating technology. Okay, let's proceed na po. So, ang magiging agenda natin para sa ating topic ngayon is papaliwanag ko po paano gumawa ng website, iti-demo po natin, no, gamit yung ating guide na which is the website building. Then, pangalawa, towards the end, magpapakita lang po tayo ng special offer doon sa mga tools na ginagamit natin at saka sa AI. Doon sa live stream natin, kung meron kayong mga additional information, pwede nyo po ilagay sa chat, no, para mamaya pwede natin so doon sa comment section, no, para pwede natin balikan mamaya at sagutin yung mga katanungan ninyo. So, yan po ang last part na gagawin natin, which is question and answer portion natin. Okay. So, umpisa na po natin ang paano gamitin yung ating the website building guide, no, para gumawa ng website in minutes. So, ang the website building guide na ipapakita ko ngayon ay papaliwanag ko muna at magde-demo ako live paano gumawa ng website gamit ang ating platform. So, maaaring gamitin ito sa mga freelancers, coaches, entrepreneurs na gusto magkaroon ng website kagad, no? At saka magpo-focus tayo din ano yung mga elements para ma-optimize natin ang website for your sales conversion. Okay? Kung kayo ay isang freelancer na ang layunin niyo is to deliver yung or showcase your skills online, pwede niyo po gamitin itong website na papakita natin. Whether gagamitin niyo po yung ating platform sa WebTools or pwede niyo yung ibang software online na pwede niyo gamitin. At least may idea na kayo ano ang dapat ng mga elements na mag-focus kayo na makapaggawa ng website in minutes. Kung kayo isang coach na nag-aspire na mag-provide ng mga professional or personal development sa inyong team, so maaari nyo i-share yung inyong website para sa inyong mga members. Kung kayo isang entrepreneur, no, na nag-explore kayo ng mga products and services, no, para sa mga opportunities na pwedeng gamitin ng mga potential customers ninyo, pwede nyo rin po gamitin ang template na o yung guide na ituturo natin. So, a short introduction lang po ng WebTools at saka sa magiging instructor niyo. Ako po si Fernando Buday, isa pong website designer, head website designer ng WebTools at saka founder ng WebTools. So, ito ginawa po natin ng guide nito para at least makatulong dun sa mga nag-uumpisa na wala pang website, no, sa kanila. So, ang WebTools po ay kahit paano ay meron na po tayong 3.3K, 3,300,000 followers sa ating Facebook page. Meron na po tayong 627 na nagtitiwala po sa WebTools, sa ating WebTools community sa group page ng Facebook. And meron na po tayong mga more than 490 users na gumagamit ng ating website builder platform ng WebTools. So, enough of me. So, yan ang short description. Ngayon, kung nandito kayo, dahil medyo nalilito kayo sa technology ngayon, no? Dahil sa andaming magagandang mga nakikita natin ng mga software, paano gumawa ng website. So, medyo sa dami, medyo complicated na, no, sa ating paningin, sa ating mata, no? And na-stress na tayo, no, doon. So, hindi tayo nakapag-umpisa kung ano dapat natin unahin, images, text, or buttons, hindi natin alam, no, kasi sa dami-dami. So,
kung kayo ay medyo na-overwhelm na sa maraming software, no? Madaming mga software dyan para gumawa ng website katulad ng WordPress, Wix, or WebTools na kung saan mayroon tayong website builder. So, yun. Kung kayo ay nag-struggle, no, para gumawa ng headline, ng caption, ng description, ng mission, vision para sa inyong website, no? Ngayon, dahil hindi tayo expert sa pagsusulat, no? So, kung ito yung mga struggles na nararanasan ninyo, good news, meron tayong guide na para maging gabay natin sa paggawa ng website na ipapaliwanag ko dito. Okay? Sa kahit anong website, in fact, kahit ano, ito applied din ito sa kahit anong mga content na ilalagay nyo sa online or sa internet. Ito, may 3 steps po tayo na sinamarize natin para madali natin ma-memorize. Okay? Step 1, when creating a website, kailangan nyo po i-define. Kung makikita nyo to step 1, i-define ninyo ang inyong goal. Define nyo, para saan ba ang website? Gusto nyo ba ang website para to showcase your work? Gusto nyo ba gumawa ng website para mag-generate ng leads? Gusto nyo bang gumawa ng website para mag-increase na yung sales? So, kailangan i-define nyo po muna kung ano ang goal niyo para sa inyong website. Para from that goal, pwede na po tayo ma-centralize, mapofocus natin ano yung mga content na dapat natin ilagay sa inyong website. So, once na na-define ang goal, which is part of the step 1, kailangan natin mamili ng website builder template. So, kung ano ang mga template ng website builder or website software na sa paggawa ng website na available, so isi-simplify lang natin yung process moving forward. Okay? So, then, step 2, once na may website, alam mo na ang goal, may template ka na, ngayon, we have to mag-start na po tayo paggawa ng compelling content na medyo makakapture natin ang attention ng number 1 customers ninyo. No? And titingnan natin at saka dapat alamin din natin ano yung mga sections na inyong website na importante to support the goal na gusto nyong gawin sa inyong website. That's step 2. And step 3, once na nagawa ng website, may content na, okay, we have to optimize your website para parang ito yung checking if yung ginawa natin is relevant ba doon sa number 1 customers natin, doon sa mga dream customers natin. Okay? So, ang website ba is optimized para mabilis siya mag-load sa kahit saan sa buong mundo. Okay? Or secure ba yung website? So, kailangan double check mo natin yan na kung saan nakikita natin doon sa browser na merong HTTPS. May S, ibig sabihin secure yung website, no? Naka-lock icon. So, ito lang yung mga initial elements, no? Or essential elements na pwede nyong gawin, no? Itong essential steps na to. Okay? So, magde-demo po tayo, no, ng actual website para tingnan natin kung sa panahon ngayon is paano gumawa ng website ng mabilis. In minutes lang. Okay? So, gagamitin natin ang ating WebTools Builder. Nandito ako ngayon kung halimbawa doon sa mga users na ng ating software, ito yung, alam nyo na ito yung standard na dashboard natin nakikita nyo. Doon sa bago pa lang, so kapag may access na kayo, kung gusto nyong subukan yung WebTools para gumawa ng unang website niyo, ito po yung dashboard. No? Makikita nyo. Magkakaroon kayong access dito para pwede kayong gumawa ng mga website na gusto ninyo. Okay? Ang ginagamit ko na workspace, ang workspace po ay nakikita dito, ang workspace po another term for folder. Okay? So, ang starter kasi limited lang yung function, pero ang gagamitin natin sa demo natin ngayon is yung ating WebTools Pro
version, no? Para lahat ng features ay pwede natin magamit. Okay? So yan, nandito tayo sa Pro version ng ating builder. Pag nandito na kayo, so kung mapapansin nyo, medyo minimalistic yung ating screen, no? Para at least hindi tayo nalilito. Ito yung mga projects o mga website na gawa natin sa mga demo. Okay? Ngayon, para mag-create ng panibagong website, kailangan lang natin is to create a new project. Click lang natin ito. So, let time check. Ang time sa screen ko is 9:31. So, tingnan natin kung gaano kabilis ang paggawa ng website. So, may tatlong options. Kiklik lang natin yung paggawa ng website and landing page. So, click lang natin yung create. So, marami tayong pwedeng pagpilian ng mga template na pwede niyong i-scan, no? And mamili. So, pero sa ngayon, mag-start tayo from scratch. No? Start with this design. Dito tayo. Hintayin natin konti habang nag-load. Ayan. So, kung mapapansin natin, hindi masyado overwhelming, no? Yung ating builder. Dito pa lang ay pwede na tayo makapag-start na medyo hindi masyado masakit sa mata. So, let's go back dun sa ating guide. Kailangan natin mag-define natin goal. Kung ang goal natin is paggawa ng or mag-showcase ng ating product or services, no? So, maghanap tayo ng template dito. I-click natin itong plus. Okay? Kung gusto natin, pag expert na tayo in the future, pwede natin piliin yung bawat block na to. Pero for this demo, para mabilis tayo gumawa ng website, gagamit tayo ng layout, ready-made template. Okay? Marami dito, no? So, kung depende sa goal niyo, kung gusto niyo mag-showcase ng mga products niyo or services niyo when it comes to gym, ito yung pwede niyo gamitin. Kung gusto niyo mag-showcase ng inyong services sa paggawa ng design, pwede nyo gamitin ito. And kung gusto niyo mag-showcase ng product para sa mga pets, ito, pwede nyo gamitin ito, and so on and so forth. So, meron akong napili na, no, na gagamitin natin na layout, which is dancing, na para ma-demo lang, kahit anong layout na gagamitin natin, pwede na actually gamitin ito para sa anong business. Kung halimbawa, ito dancing. Sa demo natin, gagamitin natin itong dancing layout para sa real estate business. Okay? So, click ko lang ito to use. Click ko lang ito. Then, click ko lang itong replace global styling. Ibig sabihin, para kung ano yung font, color, at saka mga layout na ginamit nila dito o style na ginamit ng layout na to ay ma-apply doon sa website na gagawin natin. So, click natin replace global styling, import this layout. Yun. So, meron na tayong layout na pwede natin pag-umpisan. Karamihan kasi sa atin, pag gumagawa ng website, no, gusto natin alamin na kagad lahat. I recommend, no, para mabilis, no, in minutes lang tapos na yung website ninyo. Focus po kayo as much as possible sa isang page muna. No? And habang pinag-aralan niyo ang paggawa ng website, no, na mabilis, so pag expert na kayo, you can add more pages in the future. And again, no, kailangan focus kayo sa template muna. Kung anong dito, gagawin nyo lang is palitan yung text, palitan yung images, at saka iba pa mga content. So, nakapili na tayo ng layout, which is step 1. Ang goal natin is to showcase our products. Dito sa demo natin, to showcase yung products ng real estate. So, yan. Specific goal. Then, ngayon, magka-craft na tayo ng compelling content at saka yung layout na kailangan. Actually, dito sa layout na mga essential section na kailangan natin is naka-design na to. Optimize na ito for conversion when it comes to whatever goal na gusto ninyong gawin. Okay? Nandito na yan. Okay? So dito tayo sa header. Ito yung header. Ito yung hero. No? So at least yung header is, ito yung element na kung saan, o section na kung saan,
madali mag-navigate yung visitors natin o yung mga dream customers natin na pumupunta sa inyong website. Then, ito yung hero. Mahalaga po ito. Pinaka-importanting part po ito sa kahit anong website. Yung unang makikita na inyong mga dream customers sa website ninyo. No? Mahalaga po ito. No? And the rest of the sections, katulad nito, no? May mga category, mga description, are just supporting sections doon sa hero or itong main section natin, which is the hero element. Ito yung bida, kumbaga, hero section. So, yan. So, actually, lay down na lahat ng mga elements na kailangan natin. So, to start, palitan na muna natin itong pangalan na to. So, since real estate yan, so, ang gagawin ko lang is pupunta ako dito sa plus icon, maghahanap ako ng mga ready-made element. Marami po to. No? Pwede tayo mag-add ng text, pwede tayo mag-add ng image, button, no? Mga icons, may map, pwede tayong form, pwede tayong maglagay ng form, no? Para at least pwede sila mag-subscribe sa inyo. Mga menu, may video, no? Pwede kayong mga YouTube links, pwede nyo ilagay dito. So para at least medyo presentable naman yung pagtingin nila sa website ninyo. And marami pang ibang mga content, no? Which is tawag natin elements na pwede natin i-drag and drop. No? So halimbawa dito, click nyo lang ito, drag and drop. No? Ganito. Dyan. So ngayon, so sabihin natin, ngayon pala ako mag-umpisa mag-promote ng aking mga property showcase na i-showcase ko ng mga ibebenta ko sa aking property listing website. So sabihin ko, ano kayang gusto kong pangalan dito? Example. No? Gawin natin itong Dream Home Listings. Okay, sample lang to. So, dito agad, pag nagta-type tayo ng text, meron siyang toolbar na pwede nating gamitin to step para change ng mga settings when it comes to text. So, halimbawa, dito pwede natin lakayan yung text. Pwede nating palitan yung color. Okay? Pwede natin baguhin yung font. Okay? Pwede natin gawing bold. No? So, depende sa gusto ninyo. No, yan, bold. Then, pwede natin gawing italic kung gusto niyo, underline. So, at saka marami pa mga options para mag-match dun sa gusto ninyo. And some other settings na pwede nyo explore. Pero sa ngayon, yun lang, yung basic lang muna ang gamitin natin. So, click ko lang to, delete ko lang to muna, no? Kasi more on properties tayo. Then, yung height is deletean ko lang. Yan. Yan. Tapos na yung ating parang sabihin natin, name nating website. Then ito, yan na muna. Kailangan ko ng about, so services, o sabihin natin dito properties. So, parang tayo nag-word. Click lang natin yung text para to edit properties. Then, kung may testimonials, meron tayong mga client na pwede natin ilagay dito sa website with their permission. Pwede natin ilagay dyan. Then, lagay natin yung contact. So, instead na pricing. So, book an appointment. So, book a tripping. Example. So, dito, discount, sabihin natin, okay, property listings. Example. Ngayon, dito, ano kayang headline na pwede kong gamitin para dito? So, duplicate ko lang to. So, halimbawa, gusto ko i-duplicate yung particular element na to, pwede kong i-duplicate na ganito. Ayan. Pero para may backup tayo. So, halimbawa, ito, lagay ko lang muna dito. Gusto kong mag-isip ng headline na pwede natin gamitin for the to showcase our property listing. So, dito, pwede tayong magpatulong kay AI. Hindi na natin kailangan pumunta mag-login sa ibang software para gamitin ng AI, katulad ng ChatGPT, Gemini, okay, or tinatawag natin na Perplexity na mga AI, no? Nandito na built-in ang AI. So hindi natin kailangan
shift ng mga windows. Dito na mismo. So, click lang natin itong parang maraming stars. Yan. Nandito na si AI. So, sasabihin lang natin si AI, anong gusto natin. So, sabihin natin, give me a headline for selling condominiums. Sabihin natin, condominiums muna tayo. Condominiums. We're selling condominiums. Yan. Then, pwede natin i-click yung icon na to na may arrow or just press sa keyboard ng enter. Ayun. Di ba? Hindi na tayo. Si AI lang gumagamit, tumutulong sa atin para sa headline. Ayan. So, yan. Then, lagay natin dito. Highlight lang natin itong gusto natin palitan na text. Yan. Then, ilagay natin itong color na to. Ganun lang kadali. So, ito, delete. Kung gusto natin i-delete itong duplicate na ginawa natin, delete lang natin yung icon na to. Gamitin natin ang icon na to. Yan. Tapos na, di ba? Book an appointment. Siguro magandang appointment. So, instead na tripping, appointment lagay natin dito. Appointment. No? So, pwede natin i-adjust yung columns by dragging itong ano na to. Yan. Okay? Then, update. Now, make sure, habang gumagawa tayo, pinablish na natin ang page para ma-save na natin. Hindi naman masayang yung mga gawa natin in case na medyo minsan sa internet, sa computer natin, may mga adjustment. So, kailangan safety first. Ibig sabihin, nakasave na tayo. No? So, since naka-cloud hosting tayo, so, pag sinave natin, automatic nakasave na yan. Okay. So, dito, instead na yung dancer ang nakakita, papalitan natin ito ngayon ng image ng gusto natin ibenta. So, meron akong hinanda, palitan ko lang to. X ko lang tong image dito, then papalitan ko lang siya ng mga niready ko ng mga ng mga issue-showcase ko na ibebenta ko na property. So, ito, may studio. So, single. Okay, sabi natin studio muna. So, habang nag-download, pwede tayo pumunta sa next image. Then, remove ko lang yung isang image. Then, palitan ko ng bago. Which is, then, ito rin, ganon. Okay. So, I recommend kung ano ang nandito sa layout, yun muna ang gamitin natin. But, in the future, pag gusto nyo magdagdag ng more images, more text, pwede po. No? Unlimited images, unlimited text ang pwede nyo ilagay dito sa ating builder. Okay, number 4, loft. No? Ayan. No? So, kung gusto nyo na medyo mahaba rin din, no? Pwede nyo ilagay ang image sa custom para pwede nyo i-adjust yung height niya na mahaba. Para medyo magandang dating. For example, ito. So, nasa sa inyo na po kung anong gusto nyo ba yun. Ganun lang kadali. Drag and drop lang. Para lang tayong parang Photoshop, no? Parang dating. Okay? Then, update tayo ulit, no? Okay? Then, dito, our services. Okay? So, patulong tayo ulit kay AI. Sabi natin, give me caption for property. For selling property. Sabi natin short caption. Baka may bigay short selling property of condominium. Condominium. Okay? Another caption para magkaroon lang tayo ng idea. Ayan, sabi natin another words. No? Delete lang natin ito muna. So, your dream condo. Ayan. Highlight ko lang yan, then para mapalitan ko yung color. So, kung anong highlight ninyo na gusto nyo palitan, yun ang mapapalitan ng color. Ayan. Ayan. So, lalagay natin dito is studio. Dito.
So, ano pa, ano mo dyan? Single. O, halimbawa, ano gusto nating mga units na covered sa condominium. So, mag-drag tayo ng text, click and drag, lagay natin dito. No? Para lang makatulong o magamit natin ang AI text natin. So, click natin itong mga stars. Give me types of condominiums to sell. Dito pa lang, pwede na tayo magkaroon ng mga ideas. No? Yan, studio, mix, okay. Yan, high-rise. Lagay natin dito, low-rise. Yan, nandito. Type ko lang, loft, style. Then, townhouse. Tapos, luxury. So, kung ito yung mga tingin nyo na gusto nyo ibenta rin, when it comes to condominium, then resort, no? Mga condominiums na malapit sa resort. Okay. Then, ano pa ba? Okay. So, yeah. Delete na natin ang hindi kailangan. For example, click lang natin yung hindi kailangan, then click natin yung delete. Then itong text na to dahil ano lang ito, parang dummy, delete lang natin. Yan. Then update. Tapos na. Tapos dito, pwede natin i-highlight or pwede natin ilagay dito yung about you, about your business. So, or pwede natin, since isang image lang nandito, check natin. Pwede natin i-duplicate ang particular section na to para sa iba pang mga gusto natin i-display, i-showcase na product. So, pwedeng ilagay natin dito yung about you, then, so, halimbawa itong section na to, let me check. Okay. So, ngayon, so sabihin natin, mag-highlight tayo muna ng isang condo na gusto natin ibenta kaagad. Yan. Upload natin. So, hanap tayo dito ng condo na gusto natin ibenta. So, ito. Halimbawa, sa penthouse, no? Yung, yan. Then, sabihin natin, penthouse pala, pwede pala. Dito, pwede tayo mag-add. Click lang natin itong particular element na to, then duplicate. Lagay natin to penthouse. Yan. Then, dito, click natin to ulit, yung text dito sa headline na to, then click natin, patulong tayo kay AI. Then, give me short or tagline for selling penthouse condominium. Period. Enter. Yan. Ayan. Stunning penthouse. So, ayan. So, tanggalin natin tong, yan, para mas medyo maiksi. Then, highlight natin yung stunning penthouse. Then, click natin yung color. Diba? Sabi, ito instead our story, lagay natin featured condo. Okay? Then, again, dito lagay natin, sabi natin, copy ko ito, yung description, then click ko dito sa next text element, then patulong ulit ako kay AI, then gagawin ko yung title ng particular section na to, magpapatulong ako na magbigay si AI ng caption. Give me caption, one paragraph for, then colon, then paste ko lang yung title. Oh, sorry. Copy ko to. Copy. Balik ako dito sa next text element. Oh, bakit hindi? Type na lang natin. So, give me one paragraph about colon, then
Lagay ko lang experience, luxury living at its finest in our stunning house. Period, then enter. At ano to? At its finest pala. Its finest. Enter or click nyo ang icon na to. So enter natin. Boom! Di ba? Ang bilis lang. Si AI na, may description ka na. Of course, basahin nyo ito kung happy na kayo sa binigay ng AI, pwede nyo nang gamitin ito. No? For now, hindi ko na-edit ito. No? Pero kapag kayo na, kailangan basahin nyo muna. No? At least ito, madali na lang para makastart tayo and makapag-publish ka agad no? gamit ang AI feature dito sa ating builder. So, book an appointment. So, ang goal natin palagi is book an appointment no? para na pwede mag-message sa inyo, pwedeng tumawag sa inyo, no? Para makapag-schedule kayo ng tripping, no? Para pakita yung inyong showcase. Then update natin. So dito pwede natin na meet our teams. So meron tayong tinatawag na carousel dito. Okay? So sabihin natin meet our sales dream home experts. Diba? Then, lagay natin, highlight natin yan. So, sino dito? For example, lagay natin si John Cruz. Tapos, lagay natin dito, Mary Claire. Then, ilagay natin to si Tom Reyes. So, lagay nyo experience, di ba? And kung may link na po din yung ilagay para doon sa particular, then visit link. Then copy ko lang itong visit link. Control C, Control V. No? Yan. Na dito sa visit link, click lang natin itong link na to para ilagay natin dito yung link. For example, link sa Messenger. So, https://m.me. Pag Messenger, kung ano yung username niya doon sa Facebook profile niya, personal profile niya, papalitan nyo lang yung facebook.com ng m.me. So, for example, dito, lagay nyo doon yung your username. Lagay nyo lang dyan kung anong username. Since pupunta siya sa ibang website, make sure to enable yung open in new tab. Yan. Naka-blue. Update natin. And gawin nyo ito sa iba pa. So yung iba, sabi natin 3 lang muna. Then yung ibang mga nakalagay dito, so click ko lang itong that. Yung yan po bang shortcut? Pwede na siya, no? 3 lang, pwede. Nandiyan na, pwede na. So, pwede kayo mag-add ng more. Kung marami kayo sa team, pwede nyo ilagay dito. Click nyo lang itong arrow, then duplicate. Ganun lang. So dito naman, para sa mga testimonials or satisfied customers have to say. No? Ilagay nyo lang yung mga elements, no? Or yung mga information na kailangan no? To support yung testimonial section ninyo. Book appointment. No? So lagay nyo dito, star. So anong mukha niya? Sample dito. Magay tayo ng mukha. Sample. Ito na lang. No? Lagay natin. Okay? So gawin natin na dito. I-highlight natin yung mukha. Lagay natin sa custom para i-highlight natin ng mukha. Then i-zoom natin. Nakikita nyo, pwede natin ma-zoom. So yan. And pwede nyo gawin yan sa iba pang mga images dito. No? So ito kagandahan, isa sa mga powerful feature ng ating builder is doon sa image. So kung anong section ng image ninyo na gusto nyo i-highlight, alam mo, gusto nyo i-highlight doon sa bata, yung mukha ng bata, doon siya mag-emphasize. Doon siya magpo-focus. No? Ito yung pointer, focus pointers. Yan. Lagay mo natin doon sa
mother na nagbebenta, nagsi-showcase ng kanyang yung nakabili ng property. Yan. Example yan. Sarah din customer. And pwede niyong gawin ito sa iba pang mga section na gusto niyo. No? The next, book an appointment. Ito na yung form. Kung ano yung mga information na initially na gusto nyong makuha para at least makontak nyo yung customers niyo. So, lagay natin dito. Add tayo ng full name, email, then add tayo ng, click ko lang yung form. Okay, okay. Edit lang dito. Click ko lang yung email, then duplicate ko lang. So, dito lalagay natin phone number. Then dito, palitan natin yung field dahil ito email ang na-duplicate natin. Yung type niya dapat telephone. So, yan. Then yung message na gusto ko meron. Then, click lang natin ito. Then, click natin yung plugin. Then, para ma-notify tayo every time may nagsasubmit ng form, so ilalagay natin yung email natin. For example, ano yung email niyo? Ilagay niyo lang dito your name at gmail.com. Kung anong email niyo sa inyong email, or kung may business email na kayo, pwede niyo lagay dito, for example, your name at yourbusiness.com. So, mas professional yung dating. Kung mag-avail kayo ng ating package, may kasama na yung .com. So, sabi natin, property inquiry. So, ilagay natin galing saan, kanino, sino nagpadala. So, para mailagay natin dito, para makita natin doon sa ating email, click lang natin tong from name. So, copy lang natin tong code. Hindi kailangan i-memorize yan. May copy lang siya. Click lang natin tong icon na yan. Then, i-paste natin dito. Yan, paste. Yan ang code. Then, continue. Yan. Ganun lang kadali. Tapos na. So, every time na may magsisend ang email, automatic ay makaka-receive kayo ng information doon sa nag-send ng inquiry dito. Nagpabook ng appointment. Then, update. Then, dito, we are passionate about what? So, sabi natin, about property, condominiums. Yeah. Sabi natin, and service. Diba? Condominiums. Yan. Then, highlight natin to. Yung gusto natin lagyan ng color. Yan. Then, update. And appointment, pwedeng, again, no, pag nag-umpisa tayo, gusto natin publish kagad yung website, pwede natin gamitin muna yung ating messenger link. :m.me kung anong pangalan niyo, lagay lang natin dyan, your name. So, sabihin natin sa WebTools muna para ma-demo natin mamaya, WebTools. Okay, copy. Copy. Ayan. Copy. Then, pangalan ng business. Again, magda-drag lang tayo ng text element. Lagay natin dito as. Yan. Pero kung gusto niyo ng logo, magda-drag lang kayo ng image. So, dito, Dream Home Listings. Yan na munang gamitin natin. Then, color niya. Then, yung kanyang style. Then, yung bold. Delete natin ito. So, ganun kadali lang. Update. Ayun. So, natin Dream Home Listings. 2024 Dream Home Listings. Yan. Sa footer, then update. Okay? Yan, tapos na. So, check. Ngayon, pagkatapos na yung website, let's optimize. Diba? Yung step natin 2, na-craft na natin yung compelling content at saka yung layout na organize na natin. Dito na tayo sa optimization. Sa optimization, kailangan i-check natin kung itong mga menu is naka-link sa mga section na gusto natin. So, sa about, click ko lang to. Click ko lang itong link icon. Then, yung mga sections ay nandito na. Hindi natin kailangan na mag-type pa ng mga codes. Nandito na siya.
So sabi natin itong about, pwede natin i-link dito sa section na to. Ayan, sa una. So ito yung about. Sample lang to, no, para may idea ka. Then sa properties, pwede natin yung i-highlight itong properties. Lagay. Then sa testimonials, yung i-link lang natin yung block doon sa section ng testimonials. Then lagyan natin ng pangalan para medyo mas mas maganda, testimonials. Then sa contact, ilagay natin doon sa contact information, no? Na ito, yan, contact form. Okay? And book an appointment, ilagay natin yung link sa ating messenger. Or pwede natin, gusto niyo natin telephone number, pwede nyo lang, ang gawin nyo lang is lagay nyo colon, then plus yung code, no? 63, sa number ko. Yan, ganun lang. No? Pero sa ngayon, gawin natin is messenger. Tapos, web tools mo lang gamitin natin. Web tools. Then, since bagong website, other website, open in new tab. Okay? Then, update dito sa baba to save. No? Yan. Tapos na yung ating website actually. Then, yan ang pag-optimize. Double check natin yung navigation link. Then, sunod is yung mobile friendly ba siya? Pwede ba siya makita sa mga cellphone, hindi lang sa desktop, pwede sa tablet. So, tingnan natin. Click lang natin ito. Punta tayo sa tablet. Kung gagamit tayo ng layout dito sa builder, automatic is naka-design na siya. So, dito. No? Hindi na tayo mahirapan. So, gagawin lang natin, extend lang natin ito. Okay. Pwede natin gawin ganito. No? Para sa mobile, then bawasan natin ng mga sections. Then ito, click lang natin itong menu, lagay sa left. Pwede natin gawing center na lang lahat. So ito, click lang natin itong text, lagay natin sa center. No? Click natin ang menu, ilagay natin sa center. Click natin itong, okay, extend mo natin yung column. Yan, center na siya. No? Update. No? So ka-counting settings na lang, maganda na yung presentation natin yan. Kasi gawa na siya, design na siya for mobile. Ano? Kakaunti na meron dito. Saan to galing? So, balik tayo to edit ito, no? Or pwede natin i-delete na natin dito. Kasi dati yan, no? Hindi siya di-delete. Balik tayo sa desktop. Meron siya, no? Delete natin na hindi kailangan. Click lang natin yung column dito sa taas. Ito. So may pictures pala na dito, no? Kung may pictures yung mga Dream Home Experts, pwede nyo ilagay dyan, no? So sa ngayon, tanggalin lang muna natin yung mga pictures, no? Kasi halimbawa, hindi pa tayo, wala pang pictures sinasubmit sa atin. Yan lang muna, update. Okay? To edit yung images, balik lang po tayo sa desktop. Then balik tayo ulit sa tablet, no? To optimize yung website natin. Ito yung team. Andiyan na sila, yung visit link, okay? Yan. So, ka-counting edit na lang para sa mobile. Then sa mobile, sa cellphone, tingnan natin. Yan. Lagay natin sa center. Okay. Pwede na yan ganyan muna. Condominium. Okay. Yung information, tingnan natin kung readable ba siya sa mobile. Tapos ito, lagay natin sa center. Then update. Tapos na. No? Hindi nyo na kailangan mag-hire ng mobile app developer. Dito, pwede na kayo makagawa ng parang mobile na siya na app, no? Na pwedeng makita. Anong purpose ng mobile, karamihan ng mobile app, no? Diba? Para makita yung inyong kung ang goal natin is to showcase yung mga listings, mga products or services ninyo. Ito lang, mobile friendly na website is good enough, no? Para makita yung inyong products or services na gusto niyo ibenta sa mobile. Okay? Yan, tapos na. Okay? Check natin. Live ang website. Click lang natin itong preview icon sa baba. Lower right corner. Okay? Click natin. Ayan. So, pag i-click ko ito yung about,
properties. Yan. Pupunta siya dito sa property section na showcasing your property na gusto niyo benta. Click natin itong testimonials. Pupunta siya dito sa testimonials. Click natin contact. Yan. Pupunta siya doon sa contact form. Yan. So, gawa na yung ating website. Kung click natin itong book an appointment, pupunta siya doon sa messenger na mag-open siya ng link para pumunta sa messenger. Of course, sa messenger, kailangan nakalagin yung user, yung visitor, doon sa kanyang messenger account. Whether nasa desktop, tablet, or mobile siya. So, yan. Close na natin. So, nakalink na siya. Okay? So, ganun na. So, double check niyo lang yung mga links, no, para to optimize your website. So, yun, nagawa na natin yung 3 steps. Okay? Ganun lang kadali. Ngayon, dito sa actual website, medyo ang pangalan is medyo random. Paano natin baguhin ito? Punta lang tayo sa dashboard dito. Click lang natin itong pinakababa na icon, go to dashboard. Okay? Ito yung website, yung Project 12. Tingnan natin, Lime 2063 to 2050. Yan eh. Lime 2063 2050. Papalitan natin ang pangalan nito. Click lang natin 3 dots, publish. Then, sa ngayon, gamitin mo natin subdomain. Lagay natin Dream Home Listings. Submit. Yan, done. So, iba na yung pangalan. Automatic secured na ang website. Meron na siyang HTTPS, no, dito sa ating platform. Diba sabi natin dapat secured? So, mabilis ba siya mag-load? No? Click lang natin itong preview. Yan, nag-load ka agad. Diba? Ganun, kasi naka-cloud-based tayo. Amazon service ang ginagamit natin dito sa ating platform. No? So, anywhere, kahit sa saang area ng mapa yung inyong visitors, no, globally, pwede nila makita ang website niyo. Yan, close natin to. Yan, personalized na siya. Okay, may pangalan na siya. Okay? So, ganun lang po ang paggawa ng website na in minutes. So, nagsasalita pa tayo. So, more or less, mga less than 30 minutes gawa ng website. Para mabilis, again, to wrap up ng ating guide, kailangan define nyo muna yung goal. Anong goal ninyo? To showcase your products na gusto nyo benta, no? Para makapag-book kayo ng appointment na example na ginawa natin ngayon. And anong template na ang layout na gagamitin natin? Then start na tayo gumawa ng content, compelling content, magpatulong tayo kay AI dito sa builder, no? Then yung sections, tingnan natin na naglagay natin lahat, no? Nandun yung hero section, yung testimonial section to support the hero message, and yung contact information. No? Then, optimize natin para makita ng mga visitors, mga potential customers ninyo, ang inyong website sa tablet, sa mobile. Okay? And dapat mabilis at saka may secured yung website ninyo, may HTTPS. So, nagawa na natin ngayon lahat ito. No? By the way, kung kailangan nyo lang, may access po kayo sa guide na to kung gusto nyo meron kayong reference. No? Kapag nag-subscribe kayo dun sa ating link, I think yung link natin is webtools.com/website in minutes. Yan. Para ma-download nyo and we can send you more information na makakatulong sa paggawa sa website para ma-optimize at saka makatulong din tayo ng mga tips or information na sinishare natin through email, no, na matatanggap nyo everyday, no, na pwede nyong basahin, no, baka magkaroon kayo ng idea na makatulong sa inyong pag-generate ng inyong sales leads. So dito, punta lang kayo dyan, then simple lang po, first name at saka email lang, no, pwede na kayo mag-subscribe, no, makakatanggap na kayo. Yan. Okay? So, close na natin ito. So, tapos na po yung paggawa natin ng website. Okay? So, of course, yung paggawa natin ng website ngayon, mapapansin niyo is just part of your business. Kaya kailangan, since part lang ito, hindi naman to yung business natin,
Doon sa example natin, nagbebenta tayo ng property, ng condominium, na showcase natin sa website, doon tayo nakafocus sa business natin. Ang website is just a tool to promote your business. Ngayon, sa web tools, ang website is just part ng web tools, which is step 5 of our sales growth guide. Meron tayong sistema na ginagawa using the guide, yung sales growth guide, na kung saan ay tinuturo natin yung mga steps na to, how to plan, no? Paano ba natin i-define yung goal na malalim, no? Na relevant doon sa mga dream customers ninyo. So meron tayong paano tayo mag-plan, paano natin after planning, paano tayo makapag-umpisa na mag-convert, no, ng mga ating clients from leads to sale. Then pag meron na tayong contacts na na-accumulate from our conversion strategy, paano natin i-grow ito into a recurring predictable sales, no? So yan ang phase 3 natin. So may tatlong phases, plan, convert, and grow. And dito sa ating sales growth, 9 steps lahat. So kailangan natin sa first step is i-define mo natin ang goal, which is ginawa natin sa paggawa ng website. Then anong audience natin? Sino-sino ba yung target market natin? So tinuturo natin yan, at saka yung mga tools na pwede nyo gamitin, template, para to identify anong ang profile na inyong audience. Then ano yung solution na pwede natin i-offer kagad, na pwedeng magamit ng inyong mga dream customers na pwede nyo ibigay for free. So ang purpose kasi ng solution is to acquire contact listing, na meron na kayong contact list, database ng inyong mga users interested doon sa offer ninyo. Once na meron na kayong solution, normally ito ay guide, checklist, or template. Pwede nyo, that's the time you start converting. No? Create kayo ng content, then yung content na yun, ilagay nyo sa inyong website, then from the website, start using strategies to acquire clients. No? Step 6. Then once na dumadami na yung mga acquisition nyo, you are generating contacts already, that's the time na pwede nyo i-introduce yung recurring model para monthly, yearly, meron kayong income. You can predict your sales, no? Every month or every year. So yun, tinuturo natin, part din sa paggawa ng system. Then, paano natin i-encourage yung mga existing customers to refer, no? Para ma-optimize natin yung growth na inyong business. And ano yung mga tools, add more tools na pwede natin gamitin to grow our business. Like for example, baka pwede natin ilagay yung mga financial or management tools. Kailangan ba natin na para hindi na tayo masakit ang ulo, automated na yung every time may sales tayo, automated na yung mga receipts, no? Mga purchases, mga tax, and mga submission, no? Yung na kailangan sa as compliance sa BIR. Meron tayong mga partners o mga software na ginagamit na pwede nyo gamitin dito sa ating sales growth guide. So kung gusto nyo malaman kung ano ang mga steps na kailangan ninyo para magkaroon ng predictable sales, pwede po kayo mag-book ng free strategy session sa WebTools. Doon sa link na matatanggap ninyo upon subscribing doon sa pag-download ng website building guide, no? Pwede nyo i-click ang link doon para to book a call. Free po yon, no? In 30 minutes, no? Titingnan natin ano yung clear steps na kailangan nyo gawin, no? And tingnan natin kung ang WebTools makakatulong para doon sa pag-generate ng predictable sales sa inyong business. No? It's just free. The 30 minutes, you can book a call for that. Okay? And additionally, one more thing, no? Balik tayo sa ating slides. No? Gusto kong i-share ito para at least magkaroon kayo ng awareness. Kasi later on, habang bumibilis yung technology, maraming lumalabas ng bagong technology para makatulong na magkaroon kayo ng magandang process sa inyong negosyo, sistema. So gusto kong i-share yung framework na to. Now, basically, ano yung missing link sa kahit anong
marketing or sales strategy online. No? Halimbawa, sa Facebook, dati, yung old way, kapag nagpo-promote tayo ng ating product services o yung ating mga listings, pupunta tayo sa mga events, no? Na kung saan pwede tayo magbigay ng flyer. Pero ngayon, ang ginagawa na lang natin, Facebook na lang. Pumupunta tayo sa facebook.com. Kung gusto natin mag-improve, ano yung mga compelling mga text, no, na gusto natin gamitin sa ating headline, so pwede tayo mag-search ng mga information. Normally, pupunta sa dating ginagawa natin, pupunta sa library, lumalabas tayo, pupunta tayo sa library. Pero kung nasa office ka, sa bahay, google.com lang. And ngayon, since stressful ang araw, gusto natin mag-relax, gusto natin manood ng sine, dati pupunta tayo sa mga mall, sa mga cinemas, pero ngayon, Netflix na lang, netflix.com. So, itong binanggit ko ng 3 big companies na may .com, lahat sila ay may website. Ang website is your office online, is your warehouse online, is your showcase online. Doon dapat kayo nakafocus sa website ninyo, hindi sa website ng iba. Dapat nakahanda na yung website ninyo. Now, mark my word, no? Time will come na kung wala kayong .com, hindi kayo makakagamit ng mga tools na binibigay ng mga marketing tools na binibigay ng Facebook, ng Google. Unti-unti na sila, na nakikita ko na yung trend na nagiging strict na sila. Dapat may .com ka pag mag-advertise. So sa ngayon medyo hindi pa sila ganun ka-strict. No? Pero later on, darating tayo dyan. No? Once na ang technology is established already, especially ngayon mabilis na because of AI. No? So website are just links to your information ng inyong product, services, or program. No? And yung marketing tools, yung AI tools, at mga automation tools are just means to deliver that information faster. No? So, ang website po is a bridge, no? From your potential customers doon sa inyong business. So, always naka-focus kayo, no? Gawan niyo ng paraan na magkaroon kayo ng sarili niyong website, no? Na kung saan naka-brand sa inyo, may sarili kayong .com. Okay? So yan. Then para to showcase your offer, products or services doon sa mga potential customers ninyo. Okay? Para magbigay sa inyo ng additional input, no? Mayroon tayong another offer na gusto ko i-share sa inyo kung gusto niyo i-avail doon sa technology na i-offer natin, na software natin, na kung saan may AI, no? So ito yung software promo natin, WebTools Pro AI, na kung saan, kung gusto nyo subukan, it's 6,888 per year. May kasama ng AI technology na dinemo natin kanina sa paggawa ng website. No? Then, lahat na ng specification, punta lang kayo dito sa websites.webtools.com para malaman yung lahat ng mga details na kailangan nyo malaman. So, meron na kayong .com, yourname.com na, or yourbusinessname.com. May kasama na yung business email. No? Check nyo lang po ang link na to. And hopefully this month, no? O basta within next month, ay sa paggawa natin ng website, ako kanina, nakita nyo, no, naglalagay pa ako ng text, ng command sa AI kung anong gagawin. Dito, no, parating na yung ating WebTools Builder AI, kung saan integration, no, kung magsasubscribe kayo ngayon ng 6,888 per year, nakasama na ito, no? Coming soon ito, no? Hopefully, malapit na, no? Ginagawa na po natin. Ito na yung demo. So kung saan 3 steps lang. In seconds, no, less than a minute, tapos na yung website ninyo. Ganon kabilis. Okay? And ano yung mga example? Example ito, ginawa. No? Tinilagay lang yung brand name, then yung mga headline, yung caption, at saka yung image, si AI WebTools Builder AI na ang gumawa. Then another example, no? Yung title, yung subtitle, yung images, yung mga menu, si WebTools Builder AI na ang gumawa. Okay? And soon, hopefully this year, magkakaroon tayo ng e-commerce